kabila ng mainit na panahon na epekto ng nararanasang El Nino, iba't ibang sports activities sa Provincial Sports Meet sa Bacolod City nagpapatuloy pero may ilang pagbabago sa oras ng mga palaro. May detalye live si Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas. Adrian? Yes, Cecil, mga kapuso, naku, sobrang init nga ngayon dito sa Bacolod City. Mga kapuso, nakalerto ang medical responders at teams saan mang venue ng iba't ibang sporting activities upang masigurong nasa maayos na kondisyon ng mga atleta habang sila ay naglalaro. Tirik na tirik ang araw, ngunit hindi ito iniinda ng mga atleta sa nagpapatuloy na Provincial Sports Meet sa Bacolod City. Dito sa Panad Park and Stadium, kanya-kanyang diskarte ang mga atleta kasama ang kanilang mga coach upang maipagpatuloy pa rin ang training at paglalaro sa kabila ng matinding init ng panahon. Ang ibang diway gani ka tener kay tungod sing hindi magwanta nga init. Is namon 4 o'clock in the afternoon. Wala kami practice 3 p.m. Kaya 3 p.m. init pag siya katama i-practice. Mga yelo naman na ginagawang cold compress ang nagsisilbing pananggalang sa init ng ilang atleta. Nag-prepare kami sang ice para nga cold compress mga bata. Well, I tried to keep calm and I tried to stay under the shed so that I don't have like a heat stroke or just stay tired. I just need to stay in the shade so that I can just have my energy. Maaga na ring sinisimula ng lahat ng sports activities upang maaga ding matapos at hindi maabutan ng matinding sikat ng araw ang mga atleta. Ginsuguran ginya alas 6 ang aga, kag tapos alas 9, kag i-resume naman karon sa hapon mga 3 o'clock. Ang gina-prioritize ang health kag safety sa mga bata. Mahigpit din ang ginagawang monitoring ng organizing committee sa sitwasyon ng mga atleta. Inaabisuhan din ang game facilitators na maaari silang magkansela ng sporting events kung kinakailangan. Kabalo man na sila kung diin kita asta nga mag-untat kag hindi. Kay ang indicator sa aton head index ara man perme. So if they have seen that it is very dangerous, then definitely they should have to stop it. Sa ikatlong araw ng mga palaro, hindi maiwasan na may mga atletang nakakaranas ng heat exhaustion at may ilan ding nahihirapan sa paghinga. Pinaghahandaan din ang posibleng nosebleeding na uso ngayong tag-init. Ang kakatabo da is ga-dilate ang blood vessels sa ilong. So, ipa-cool down tang lawas ta. So, ang himuon ta, mainom ta, hydration. So, water is not enough. And then, para ma-cool down pag ilang aton nga body, i-ice ta ang aton mga liog, mga ilok, kag noo. Samantala, nasa mahigit 900 na paaralan sa buong Western Visayas ang pansamantalang nagsuspende ng face-to-face classes as of April 3, 2024 dahil sa matinding init ng panahon. Karamihan sa mga nag-shift sa alternative delivery mode ay ang mga nasa elementary level. Nauna nang sinabi ng ahensya na maaaring magdeklara ng suspensyon ng face-to-face classes ang local chief executives bunsod ng mainit na panahon na epekto ng nararanasang El Nino. Cecil, mga kapuso, dagdag ko nga lang, no, may mga LGU na rin dito sa probinsya ng Negros Occidental na bumalik na sa face-to-face classes ang setup. Paalala naman, mga kapuso, sa atin ng Department of Health, kung may pasok man, ikonsidera ang pagsuot ng civilian clothes upang maging mas komportable ang mga mag-aaral sa gitna ng matinding init ng panahon. At yan ang latest. Cecil? Maraming salamat, Adrian Prietos ng GMA Regional TV 1 Western Visayas.